Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat ng mga nanunood dyan worldwide, nationwide, at syempre naman netwide. Hello po, ako po ang inyong host, Ariane Rebuya, para sa #TipidTrip. Ayun, maraming mga kabataan at syempre yung mga feeling millennials dyan na kahit nasa budget, gustong-gusto pa rin mag-travel, mag-out of town at syempre naman magliwaliw kung saan-saan. Kaya naman, naisipan namin gumawa ng tipid trip para makapag-travel tayo at malaman natin ang the best way to travel in a very, very cheap way. At dahil dyan, inimbitahan ko po ang isang certified traveler. Walang iba kundi si Miss MJ Amit. Hello! Ayun. Hi ka muna sa mga viewers natin. Hi sa mga want-to travelers ko na friends at sa lahat ng mga groups na sinasamahan ko, Pinoy Mountaineers. Hello. Hello sa lahat. Kayo naman. Well, unang-unang katanungan ko is, paano ka ba nag-start? How did you start the traveling? Siguro I started traveling when I was really stressed from school. I started when I was in high school. High school? So whenever I'm stressed, it's always my stress reliever. So I always go somewhere na medyo malayo sa mga taong nagpapastress sa akin. Malayo sa mga taong nagpapastress sa akin. Napaka-big word, Pero high school pa lang, nag-start na kayo mag-travel. Ano ba to? Pumapayag naman yung magulang mo? Nagpapaalam po ba kayo? When I was in high school, of course, it's really not, my mom's thing. So I did it in a secret way. So, nalaman lang nila when I was, high school na ako. I mean, in college na ako, like that. Ayun. Pero guys, even though medyo ginagawa yun ni MJ noon, wag naman po nating tularan at syempre naman, magpaalam pa rin po para bongga yung ating pag-travel. Totoo po. Para bigyan kayo ng allowance pag nagta-travel kayo. Kasi I usually use my allowance kasi nga, di ba, patagwa ko nagta-travel. Ayun. So, you mentioned po na high school nyo palang ginagawa. Ngayon pong working na po ba kayo ngayon? Yes po. Ano po ba trabaho po nila? Nasa call center po ako. Nasa call center. So, call center, ano po ba yun? Weekends, weekdays? Paano po ba yung weekends off po ako. So, I'm a night shift person. I work at night. And then, during my weekend, I used to travel. Okay. So, ang nangyayari po dito, like, every weekend, nagta-travel kayo. Pagka, mabongga naman po pala yun. Like, so, for example, etong week na to, gusto kong pumunta dito, tapos sa next week naman, gusto ko pumunta dito. Ganun po ba yung ano? Parang ganun. But I have time management. I plan ahead of time. So, 1 month before, I already know, this week, I will be going this place. And the other week, I'm going to this place. So, I have that time management like that. So, kung baga meron talaga schedule, Yes. ganon. So, what was the inspiration behind it? Ano ba yung inspiration kung bakit naisipan mo, gusto ko mag-travel? Siguro I was inspired whenever I see people na medyo, they were so down from, life. They were so upset. Whenever I see them, I ask them to go with me. Oy, broken-hearted ka ba? Oy, are you sad? Gusto mo bang sumama? Libre na lang kita. Total broken-hearted ka naman. But then when I see them na pag galing namin travel, but I see these people na smiling na, they were very positive in their perspective in life na, they were very, very open na to possibilities na dati ay medyo nagiging close sila, close-minded. When I see these people, I felt inspired kasi nakaka-inspired ako ng mga tao na dati ayaw umakyat ng bundok or dati mga taong bahay lang. Ganon. Parang ganon. And then I was also inspired because I was able to volunteer with PWDs. We assisted blind kids. They were called 00. As in, wala silang nakikita, zero visibility, but they were able to climb mountains with me. So I was really inspired because when I heard them appreciating that, wow, ganito pala dito kahit wala silang nakikita. Parang gusto mo nang, it's an achievement for yourself na you were able to assist those kids and they appreciate life more than you na nakakakita. Parang ganun. So, you mentioned po PWD. So, Yes. na makakaakyat sila ng bundok. And then, Yes. even though hindi nila nakikita yung scenery, nararamdaman naman nila yung lamig noong nasa ibabaw ng bundok, tsaka yung ambience at yung kasakasama kayo. Yun po. Yes, because we describe them, hey, you step 3,
3 steps, may bato dyan. Tapos dito sa right, merong kahoy, malaki, parang it's a mosi-mosi one. We used to describe it, but alam mo yung na-appreciate nila even though they don't see. We also climb with amputees, so they only have 1 leg or minsan isang kamay lang, like that. Ma-inspire ka talaga when you do traveling kasi you meet a lot of people. So in other words, kahit may kapansanan man o wala, pwedeng-pwede po mag-travel. Yes. Ayun. So, nakaka-inspire yun, ha? Talagang na, yung aalalayan mo sila, like Totoo, ganito, ganyan. You always need a lot of patience kasi they can't see. So, they might be, hindi nila naririnig yung mga sinasabi mo. Minsan, it will take talaga yung dating nilalakad mo lang na 30 minutes. You will take 2 hours. It will take extra patience for you. But, you know, it's really so inspiring, especially when other people see it, that you were able to assist those kids. So, if yung mga batang yun, ikaw, kaya mo din yun. Parang gano'n. Ayun. So, nakaka-inspire talaga. Ito lang yung patunay na hindi yung destination yung mahalaga. Yung mahalaga is yung process kung paano ka napadpad sa destination na iyon. Ayun. Grabe, nakaka-inspire talaga. Pero, what are the struggles that you encountered while traveling? Ano yung mga na-encounter mo na medyo nakaka-stress kapag nagtra-travel? Siguro, yung hindi namin met yung ITI na nire-research namin somewhere. Because we used to do research. Wait lang, hold on. ITI, ano po ba yun? That's itinerary. We used to call it ITI. Okay. Pag hindi namin met yung ganun, parang na-stress kami kasi we should dapat sa ganitong oras, nandito na tayo. Dapat itong na to. Yung mga dapat na hindi namin nangyayari, it's really so stressing. So, yun talaga yung nakaka-stress, yung hindi mga sumusunod sa oras. Naku, nakaka-stress talaga yung laging late, ganon. Yung dapat aalis kayo ng 3, umalis kayo ng 5 kasi you're waiting for someone. Pero that's really just fine kasi it's understandable naman. Pero doon kasi sa ibang maaga, on time, that's so unfair. That's so unfair. Pero sabi nga nila, that's part of the process That's true. of being there. Ayun. So, ano po ba yung what keeps you going sa pag-travel? Siguro I'm happy. So anything that can make me happy, I think I'm not gonna stop. Siguro yun lang. Yun lang yun. So, traveling makes you happy. That's why you Right. keep on traveling. Yes. Ayun. Okay. So, what's the best place to travel? The best place, I can say that there is such thing as first, second, third best. Every place has a unique version of it. So, meron ka talagang may experience na something na special sa lahat ng pinupuntahan mo. But for me, I guess, yun sa mga isolated na mga lugar, yung hindi nare-reach masyado ng crowd. Nang hindi masyadong nare-reach masyado ng crowd. Yun yung medyo best for me. Kasi you find peace. Kasi wala kang masyadong nakikitang tao. Hindi masyadong madaming photobombers. Ayun, yun talaga yun pang IG. Kailangan IG-worthy yung pagkuha mo ng picture kasi syempre, ipopost mo yan at syempre, dapat i-like nyo, di ba? Okay, you mentioned a while ago na dapat wala masyadong tao. Pwede mo ba kayo magbigay ng top 3 places na pwedeng puntahan na walang masyadong tao at walang photobomber? Siguro sa mga beach, like somewhere in Quezon Province, like in Borias. So, and during weekdays, it's really not so crowded there. And then the beach, it's really perfect. And then sa mga bundok, yung sa mga major climb na talaga. So only few can climb those major mountains like Mount Amiao, yung mga few na naakyat ko na medyo konti lang yung tao. Doon, mag-start ka sa mga mountains na nag-start ng difficulties ng 7/9 pataas. So few people were there. Okay. You mentioned a while ago that traveling makes you happy. So, do you find peace of mind kapag nandun ka na sa ibabaw o sa tuktok ng bundok? Ano po ba yun? Ano po ba yung nararamdaman nyo kapag nandun na kayo sa ibabaw ng bundok? Satisfaction, mixed emotion actually. Kasi when I was during those climbs na nasa tuktok ako ng bundok, mas mataas ka pa sa clouds. So, you will see a lot of sea of clouds, and then minsan fog lang kapag minalas ka. Pero alam mo yung nakaya mo yun, naglakad ka ng mga 3 araw, para lang ma-reach. Hindi mo alam kung bakit ka naglalakad ng 3 araw, sinasaktan mo lang naman yung sarili mo. But you know what, when you are at the top talaga, you find satisfaction. Yun, Tapos satisfaction.
Oo, na nasasatisfy mo yung physical needs mo, yung emotional mo na inhale, exhale. Tapos minsan kapag stress ka pa, pwede kang sumigaw doon, lahat gusto mo isigaw, pwede. So, speaking of sigaw, naranasan nyo na rin bang sumigaw sa may sagada? Nagawa nyo na rin po yun? Yes po. Yes. Siyempre, traveler eh. Siyempre, napadpad ka na doon. So, sa pagta-travel nyo po, ano po yung worst experience nyo na na-encounter while traveling? Siguro yung instead na gumastos kami ng mga nasa 3K lang, napalaki pa kami. So, it was really the worst. Kasi yung mga ni-research din namin sa Google, hindi din nangyari. So, instead na nakasave kami, kasi it was a DIY. DIY. So, instead of we making it DIY para makatipid, napamahal kami. Napamahal pa. Imbes na mapatipid, napamahal. Okay. So, you mentioned umabot kayo ng 3K. Sa pag-travel niyo po, usual, magkano po ba yung nagagastos niyo po? Sa isang, for example, pupunta kayo sa bundok na ito. Magkano po ba yung nagagastos niyo? Me, siguro may lowest na gastos. Pag umakyat ako is nasa 300 pataas. 300 Yes. pataas. Okay. 300 pataas, pwede ka nang mag-travel. Pwede True. ka nang umakyat sa bundok nang nasa 300 lang po pataas. Pero, paano po ba makapag-travel in a cheaper way? Paano po ba natin maa-achieve yung 300 na yon? Para ma-achieve mo yung cheaper way na pagta-travel, you really have to do extra research. So, hindi ka lang nagbe-base sa sinasabi ng friend mo. Kasi we always have a lot of friends na nagbo-vlog. So, dapat kang mag-cross-reference sa iba pang website. So, dapat meron kang 10 website na pinagbabasihan. Kasi minsan, I do research na 3, 4, pero hindi pa din namin nami-meet yung ganun sa tagal namin nagta-travel. So, it's much better na you have a lot of resources to do research. Kasi, pag ganun kasi, pag halimbawa, my cheapest travel is just 250. So, that was somewhere in the Bulacan lang na bundok. Ayun. So, dapat mo i-research kung how much ba yung fare. So, ilang tao ba yung capacity? Kasi minsan yung vlog, nami-mislead ka. Kasi sasabihin no na it was just for 50 pesos. Pero yung 50 pesos pala, that's per person, not for per ride ng tricycle, yung mga ganon-ganon. So, you have to do extra research talaga. Extra research talaga. Kailangan mo mag-research para makatipid ka sa iyong pag-travel. Now, you mentioned a while ago na yung 250 mo na pag-travel is around Bulacan lang. Yes. So, what I've realized here, naiintindihan ko lang po is, pwede kang mag-travel in a cheaper way kapag malapit lang yung pupuntahan mo. True. True. Kapag malayo, so aabot na po tayo ng libo-libo, ganon. Depende pa din. So, you at least form a group of 5 person para medyo maliles yung expense mo. Kasi at least you have people. Me, I'm a solo traveler, so I usually spend more money because I'm solo. But then, when I learn to go along with some groups, so I find it more nice. Kasi nakaka-less talaga ako sa gastos. Okay, so you mentioned a while ago na solo traveler po kayo. Why did you decided to become a solo traveler instead of mag-travel ng may kasama? Wala lang. I'm not a loner person, but I really like traveling solo kasi it's my me time. So I just wanted to have peace, and there are times na I don't want to talk to somebody else. I just wanted to just go traveling. So parang ganun. Ayun, travel lang ng mag-isa, ganun. Magbumuni-muni muna ako ngayon. Ayoko muna makipag-usap sa inyo. Dito lang muna ako. Off ko muna yung phone ko, ganun. Ganun ba yung peg mo? Yung parang ganun. Tapos masyashock na lang sila, oh, nandyan ka pala. Ayun. Sino nag-picture sa'yo? Oh, I was with my tripod. Tapos with my tripod, tapos naka-self-timer. Mga 10 seconds, ganun. Tapos ngingiti ka, ganyan. Okay, well, you mentioned a while ago na solo traveler ka nga po, di ba? Sa pagsusolo travel, di mo ba naisipang gumawa ng vlog? Since usong-uso yung mga travel vlogger. Like, for example, last episode namin, nag-invite kami ng travel vlogger. Bakit hindi nyo naisipang maging isang travel vlogger? I used to do vlog before in my Facebook and then just posting expenses of my trips. But, I have few times to do editing with my videos. Like that. Kasi mayroon din akong trabaho, tapos nagta-travel ako, tapos wala na talaga akong time. So, ayun. So, kung sino lang yung magre-reach out sa akin na, hey, MJ,
di ba you've been to this place? Can you give me the expenses and the itinerary? That's it. Like, Yung details kung paano Details. makapag-travel doon in a Right. very, very cheap way. Well, guys, huwag kayong mag-alala kasi marami pa pong kwentuhan maya-maya. Tutok lang po kayo dito sa #TipidTrip. See ya! Another day, another travel. At usong-uso ngayon sa mga kabataan ang mountain climbing adventures. Pero, alam mo ba na ayon sa pag-aaral, nakakatalino umano ang pag-akyat sa bundok? Nag-i-improve umano ang iyong critical thinking dahil part ng pag-akyat ng bundok ang problem solving, mental concentration at focus. Dagdag naman ng member ng British Mountaineering Council na si Jake McManus, nakatutulong umano ang mountain climbing upang malabanan ito ang depression. Ito'y dahil nalilimutan mo ang lahat ng iyong problem once na umakyat ka na kasi mas magiging focus ka lang sa iyong climbing journey. Lumabas din sa survey ng Sport England's active people na kaya sila umaakyat ng bundok ay para magkaroon ng maraming kaibigan. Mas nagiging matatag umano ang pagkakaibigan ng mga mountaineers dahil sa level of trust na ibinibigay nito sa kanyang kaibigan matapos ang iba't ibang pagsubok na nakaharap nila sa pag-akyat. Ilan lang yan sa benefits na iyong ma-achieve kapag ikaw ay nag-mountain climbing. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na tawagan ng tropa at iset na ang inyong tipid trip. Araw-araw sa eskwela, nagkakasubukan ng galing. Gaano kagaling ang bat soup mo? Uy, araw! Agoy, pawis! Ang bango mo pa rin. Shield ang winner. Unbeatable laban sa germs that cause amoy pawis. May shea butter pa, tulong para hindi mag-dry ang skin. At may malasakit sa budget, kaya recommended ng Philippine Nurses Association. I challenge you. Subukan mo ang Shield. Shield, galing sa sakit, may malasakit. Sa hugasin, ano nga ba ang magaling? Maraming nahuhugasan ito. Hindi papatalo ang Smart ko. Sa kalinisan ng hugasin, makikita ang galing. Ang Smart may over 80% more cleaning power kaysa leading liquid brand. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Sa presyong abot kaya. Kaya lipat na sa number 1, Smart Dishwashing Paste. Tanggaling galing. Also available, Smart Dishwashing Liquid. Dagat o bundok, ano nga ba ang mas bet mo? Isa ka bang extrovert o introvert? Alam mo ba na ayon sa pag-aaral na isinagawa ng Journal of Research and Personality, mas gusto umano ng introverts ang mountain climbing kaysa mga extrovert, habang mas bet naman ng mga extrovert ang mag-swimming sa beaches. Ito'y dahil mas tahimik at magkakaroon umano ng peace of mind ang bawat isa kapag nasa bundok, at mas maingay at maraming tao naman kapag nasa dagat. Isinagawa ang pag-aaral sa mahigit 600,000 personalities upang malaman kung related ba ang personality ng isang tao sa mga lugar na nais nitong puntahan. Pero extroverts man o introverts, trip pa rin ng bawat isa ang mag-travel. Nagkakaiba lang sa lugar na kanilang gusto. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa ating next Tipid Trip! Yes naman, at kasama ko pa rin po si Miss MJ Omet at magpapwentuhan kami kung paano talaga makapag-travel in a cheap way. Kaya naman, simulan na po natin. Ito una kong tanong. You mentioned a while ago yung how to travel nga mayroong budget. Well, ano po ba yung advice niyo po na may ibibigay sa mga aspiring traveler katulad ko na gusto mag-travel in a cheap way? Siguro aside from doing research, you work hard. You work hard. So, of course, without your work, you cannot really travel. Kasi hindi ka naman pwede mag-travel at manghingi ka sa parents mo. So, I guess you have a job that can support your travel. Kasi for me, travel is really not a priority. But it's up to you if you want to be to have that travel part of your life.
But you have to work in it because it will really take you money. But, ayun na nga, just to save money, you have to do a lot of research and reach out to those people na nakapunta na doon. At least you have idea aside from the blogs na nababasa mo. So in other words, unang-una kailangan mag-research, mag-ipon. Ayun guys, mag-ipon. Huwag basta gastos ng gastos kapag may bala kayong mag-travel para hindi hingi ng hingi sa magulang no? Totoo. Okay, and also mag-reach out sa mga nakapunta na doon sa nasabing lugar para hindi ka naman nga Totoo. kung ano yung ganap doon, di ba? Ayun. So ang ating namang next is what's the craziest thing that you did while traveling? Siguro when I was in Mount Amuyao, so we were like traveling for 3 days or 4 days na walang ligo-ligo. So we're just basa lang ng ulan for that long time. 4 days, 3 days. Basa lang kami kasi it was raining and we were doing mountain climbing. So wala kami ligo-ligo. That was the most craziest thing that... Walang ligo-ligo, travel lang na travel. Travel lang ng travel. Well, hindi kayo nag-amuyan doon. For sure, nangangamoy na kayo. Ano ba? Hindi naman siguro maamoy kasi it was raining. So, yung amoy yung pawis namin, nawawash out naman siya. It's just that hindi kami nakakaligo. For sure, ang lamig doon. Hindi ba malamig sa lugar na yun? Sobrang lamig. Buti nga hindi kami tawag niya yung hypothermia. Hypothermia. But eventually, we're fine naman. Pero that was the most gracious that we were walking in the rain for that 3 days of walking and then ayun, nagpapalit kunwari ng damit para for picture purposes lang, pero hindi po talaga kami naliligo. Ayun, so kapag gusto niyo mag-travel, dapat isakripisyo nyo na rin ang pagliligo para naman bongga pa rin yung inyong pag-travel. Well, eto, you mentioned a while ago na isa ka nga solo traveler. Pero gusto kong malaman, ano ba, dapat pag nag-travel ka, mas bongga yung meron kang kasama or wala kang kasama? Actually, both work for me So, it works for me kapag ako lang kasi it's my me time. But when I want to go with some friends, that's really so fun kasi it's happier when you have your friends with you. May kasama kang nawawala, may kasama kang magbabayad, may taga-picture sa'yo. Both will work actually. Both will work. It really depends sa personality mo. Kung ano yung bet mong kakasama. Ikaw lang ba? Yung sarili mo lang ba? Me, myself, and I? Or gusto kong kasama yung aking mga tropa, BFF? Ganon. Well, you mentioned BFF, tropa. Ano ba talaga? Sino ba talagang mas masarap kasama kapag nag-travel? Family or yung friends? For me, it's really best to travel with family. But syempre, isalang-alang mo din yung mga lugar na pagta-travelin mo. Kasi your family is, syempre, hindi na sila bata. So, hindi mo din sila pwedeng dadalhin sa mga lugar na gusto mo lang. Yung adventurous yung adventurous. Lalo na ako, yung gusto ko yung medyo, yung nahihirapan muna ako. So, it's not applicable to bring your family. So, there's nothing na best talaga. You can bring your family, you can bring your loved ones, your friends. But, of course, it depends sa lugar na pupuntahan mo. Pag mga chill-chill travels lang, like, yung pupunta ka lang ng vegan, that's fine if you bring your family. Kasi pagbaba mo ng van, yun na yun. So, but if you want to be with your friends, go to something exotic, like yung mahihirapan kayong lahat. That's really just fine. Okay, so in other words, nakadepende po sa lugar na pupuntahan. Kasi malay mo, hindi ganoon ka-adventurous yung iyong family katulad mo. So, medyo mahirap silang dalhin doon. Okay. Ito naman question ko is, kapag in love ka, ano yung best place to travel? Siguro dun sa mga lugar din na hindi masyadong isolated. Yung sa mga medyo maganda mag-stargazing, o kaya dun sa mga island na hindi din, mga isolated din na mga islands na hindi masyadong dinadayo para at least meron kayong romantic, couple time, gano'n. Babe time. Babe time. Tapos stargazing together so walang masyadong istorbo. So, sa pagta-travel, nadala nyo na po ba yung loved ones sa pagta-travel? Yes, but nadala ko siya sa mountain climbing at hindi na siya umulit. Ayun naman, hindi na umulit. Ayan, tuloy. Well, kapag hindi na umulit, so broken-hearted, gano'n, hindi naman. Hindi naman. Siyempre, she supports me naman sa mga gusto ko. And then, I understand kung bakit din hindi siya pwede sa mga gusto ko. Hindi niya kineri yung adventurous side mo. Pero, kapag broken-hearted naman, ano ba yung dapat napuntahan mong lugar? Saan ba pwede or saan ba maganda magmuni-muni? Hanapin ko yung muna sarili ko, ganon. Na-experience ko na kasi yung mga ganyan, mga broken heart ako. So, I still love to go to isolated place. Yung ako lang mag-isa magtitingin Me time, ganon. Yung ako lang mag-isa titingin sa mga bituin, tapos
tatanungin ko yung mga sarili ko, tapos sasagutin ko din. That's really just fine if you want to travel to some place na ikaw lang mag-isa. Pero kung medyo super down ka naman, it's much better that you travel with friends. Kasi baka lumukso ka na lang dyan sa bundok, so walang mag-aano sa'yo. So it really depends on your heart kung gusto mo ba ng may kasama, kung gusto mo bang walang kasama. Kasi kailangan mo din minsan ng may kasama, lalo na pag yung utak mo medyo punong-puno ka, you really have to be with friends na mag-a-advise sa'yo what's right from wrong, what's wrong, mga ganong bagay. Okay, you mentioned a while ago na na-experience mo na yung pagmumuni-muni ng mag-isa. Ano yung lugar na pinuntahan mo ng mga time na yon na maaari mong i-advise sa kanila na pwede nilang puntahan? Siguro may favorite na pupuntahan pag gusto kong magmuni-muni is in Mount Balagbag. Because it's really just mga few hours of trek. And then during night, you will see city lights, stargazing. And then hindi ka masyadong mahirapan i-reach kasi it was just like from my workplace, it will just take me 30 minutes to go there. But then mga 30 minutes to trek to the summit. It's really very easy access, but it is a really very, very nice place. So, parang makakapagmuni-muni ka talaga. Makakapagmuni-muni ka. Well, you mentioned Mount Balabag. Balagbag. Balagbag. Well, ako, to be honest, hindi ko alam kung saan yung Balagbag na yan. At ngayon ko lang actually narinig yan. Saan po ba yan? Sa Bulacan lang po. Bulacan? So, yung jump off niyan is sa Bulacan, sa may Fairview banda. Okay, you mentioned na traveling, mas bet nyo yung like umaakyat ng bundok, gano'n. Oo. So ano po ba yung mga gears? Ano ba yung dapat dala-dala mo kapag umaakyat ka ng bundok? Water, of course. That's really very important na meron kang dalang tubig kasi yung ibang bundok walang water source. Tapos, syempre, mga pang-aurahan mo sa bundok, magdala ka ng damit. Parang ako, kahit na medyo minor lang yung akyat ko, naka-full bag ako. Kasi may dala akong mga pang-palit-palit. Ayun, pang-OOTD. Kunyari, Pang-OOTD. matagal ako doon. Oo. Kunwari, nag-photo ops lang kayo, pero lumakyat talaga kayo ng bundok. Pero that's how I am eh. So, it still depends sa inyo. Kasi yung iba, they just climb na tubig lang yung dala, tapos yung mga konting essentials na food. Me kasi, I always bring my OOTD. Kaya medyo naka-backpack talaga ako ng bongga. Okay, what I've noticed kasi, parang nabasa ko lang to, hindi daw advisable umakyat ng bundok ng maraming dala. Do you believe in that? Or medyo taliwas yan dun sa paniniwala mo? It depends. Kasi may mga, yung iba na hindi naman mahilig mag-photo ops na tulad ko, they can just bring water, yung mga lang yung essentials. Yung pack light yung tawag nila doon. Okay, ano ba yung laman ng pack light? Ano ba Water, tapos mga konting food. Aha. Tapos, sometimes they can make iwan-iwan naman their things sa van. So, nakakonyo natin dahil. Pero ayun na nga. So, minsan, halimbawa, pag solo joiner ka lang, so you always, iniiwan yung mga gamit sa van. So, you can just bring your water with you and then some foods para kakainin mo along the trail. And then, mga power banks like that. Pero pag yung mga backpack kasi, I used to be in heavy backpack. Yes. Kasi it's my training to prepare myself for major climbs. So I really don't prepare pack lights even if it's a minor climb because I am preparing myself para hindi ako masyadong mahirapan pag nag-major climbs ako. So, in other words, may mga balak kapag major climbs. Okay. Yes, of course. Okay. So, Gusto kong malaman kung ano yung mga balak na yun. Saan yung balak umakyat? Gusto niyo bang umakyat sa Mount Everest? Ganon? my plans is we will have Mount Apo by next year. And then, siguro yung Mindanao Madness by next year din. Okay. Ano na yung mga preparations mo dyan sa pag-aakyat mo sa Mount Apo? Ano yung mga preparations na ginawa mo? Siguro, I climb every week. So, ganon, yun na yung preparations ko. But then, siguro mga by next year, I'll start my gym na siguro for my cardio exercise. Preparation for my Mindanao Madness. Mindanao Madness. Well, guys, I'm sure magiging successful yung pag-akyat mo sa bundok. And we will definitely pray na wala pong mangyari sa inyo habang umaakyat kayo sa bundok. And thank you so much for being here. And it's really, really a pleasure na makausap ka at makipagkwentuhan sa amin kung ano ba yung ganap, kung paano ba mag-travel at paano ba umakyat ng bundok. And I'm sure, guys, marami kayong natutunan sa episode na ito. Kaya naman, guys, kung gusto niyo pang malaman kung paano po mag-travel in a cheap way, tumutok lang po kayo dito, linggo-linggo po. Every Thursday, Tipid
Trip. Ako po ang inyong host, Arian Rabuya. At huwag niyo pong kalimutang i-like at i-follow ang aking official Facebook page, Arian Rabuya. Kaya naman guys, see you!